Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po, breaking po mga kabida, no? Formal na pong nagdeklara po itong si Vice President Sara Duterte mga kabida, no? Natatakbo po bilang Pangulo po ng Pilipinas sa 2028 presidential election. Eto, pakinggan muna natin. Short lang po ito, ano, mga kabida. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ayun, Shukran. malinaw na po. Okay? Formal na pong inanunsyo po ng Vice Presidente na siya po ay sasabak po sa presidential election sa 2028 mga kabida, no? So, eto, siya palang unang nagdeklara po ngayon, ano, mga kabida, ano po. Tama lang po, ano, dahil ngayon parang pinoproject na po siya ngayon, ano, bilang pinakamalakas mga kabida na kandidato ho sa pagkapangulo come 2028 presidential election po, ano, mga kabida. So, mas malinaw po, lalong-lalo na po doon ho sa mga nagdalawang isip, yung mga undecided po, ano, mga kabida, na si VP Sara po ay sigurado na pong tatakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas. Alam po natin mga kabida na mayroon pong mga kababayan natin na medyo hesitant, ano, to decide, okay, or declare kung sino po yung kanilang susuportahan, okay, unless kung meron pong magdedeklara po, ano, kagaya na lang po dito ko kay Vice President Sara Duterte, ano po. Advantage po ito mga kabida para sa kanya, ano, dahil yung mga undecided po, madali na lang pong mag-shift, okay, at makapag-decide dahil yun nga, nag-decide na po siya, no? Pero sa kabilang banda naman po mga kabida, disadvantage pa rin ito, okay, dahil alam naman po natin pag sino yung maaga pong deklara, ano, bilang kandidato ho sa pagkapangulo po mga kabida, doon po mag-umpisa yung atake, yung paninira po, ano. Kung naalala po ninyo, ito hong si Vice President Jojo Marbinay, former Vice President po, ano, isang taon bago po mag-eleksyon, nagdeklara po ito na kakandidato bilang Pangulo po ng Pilipinas. At ano ang ginawa po sa kanya mga kabida, ano? Yun, binanatan ng husto. Alright, samot-saring mga paninira po, okay, ang itinapon laban sa kanya, no, mga kabida. Kaya nung una po, pinoproject po mga kabida, ito hong si dating Vice President Jojo Marbinay na pinakamalakas, ano, mga kabida. Subalit pagdating ho dun sa ending, talo. Okay, hindi ho niya na-sustain because of the attacks. Yung mga paninira po, ano, laban po sa kanya, ano po, mga kabida. Kaya marami hong nangangamba dito ho sa maagang pagdeklara po ng Vice Presidente na tatakbo bilang Pangulo po, ano, come 2028. Baka naman po mas todo yung paninira po, ano, laban po sa kanya. Anyway, wala naman pong ibang idadagdag po na paninira po sa kanya kasi lahat naman po ibinato na po sa kanya, ano po, mga kabida. So ano pa ang gusto nilang ilatag? Okay? Lahat na inilatag na po ng mga anti-Duterte forces po, ano? Okay? Yung mga kalaban po ni Vice President Sara Duterte, yung mga paninira na wala naman pong katuturan, wala naman pong basihan, itinapon na po sa kanya, mga kabida. So, what's the effect? Ano yung epekto? Wala. Para sa akin, ano? Walang epekto po. Okay? Kasi po, yun nga nailatag na lahat Simulat sa pool, ano, nung kanila kong nafi-feel, ano, na magiging matinding kalaban po, ano, sa 2028 election, ito kong si Vice President Sara Duterte, doon po nag-umpisa yung atake po sa kanya, ano, mga kabida. Okay, pero hanggang ngayon, still, the Vice President stands firm, ano. Okay, kumbaga, tumayo, hindi ho nagpatinag. Okay, ito kong si VP Sara. Now, ang question dito, may epekto kaya ito, ano, doon ho sa kanyang standing, yung doon sa kanyang ratings, ano? Of course, meron po. Okay, ang epekto po, mas lalo hong lumakas si Vice President Sara Duterte ngayon. Considering siya po ay nagdeklara na po, mga kabida, na tatakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas. Yung mga doubts po
okay, ng ilang mga kababayan po natin, yung mga undecided, siguradong magdedeklara din, ano, kung sino po yung kanilang susuportahan po, mga kabida. Okay, again, advantage po ito para ho kay Vice President Sara Duterte, considering makukonsolidate po niya itong mga undecided na mga Pilipino, ano. Kung titingnan natin, malaki yung bilang po ng mga undecided po, ano, mga kabida. Dahil hindi pa po check para sa kanila kung talagang tatakbo ba itong si Sara Duterte o di kaya baka masilat po pagdating ho sa impeachment laban ho sa kanya, no, mga kabida. Kaya na sinabi ko po sa mga previous vlogs ko po, ano, na ang tanging deterrence po, ano, sa pagiging pangulo po ni Sara Duterte, kasi wala na pong question doon ho sa pagiging pangulo po niya. Kasi alam na po natin, ano, mga kabida, na kung makakasurvive po siya sa mga hamon sa kanyang buhay, okay, ito hong si VP Sara, siguradong mananalo na po ito, ano, at magiging pangulo po ng Pilipinas. Kaya nga, ang sinabi ko po, yung deterrence lang talaga para maudlot yung kanyang pagiging presidente, ito hong impeachment trial, ano, laban ho sa kanya, mga kabida. Kung sakali man po, tuloy-tuloy po itong makarating dyan sa Senado, ano, at boboto ito hong mga senador ayon doon ho sa pressure, kasi hindi na po natin pag-uusapan dito yung ebidensya, ano. Aasahan po natin na magkaroon po ng pressure. Hindi man talaga papayag itong mga anti-Duterte forces po, ano, kabilang na po ang gobyerno, na mananalo itong si Vice President Sara Duterte. Otherwise, malilintikan po sila, no, mga kabida. Okay, so gagawin talaga nila yung lahat, ano, para lang po mapigilan yung kanyang pag-ascend from being the Vice President to being the President of the Republic of the Philippines. So dito ho sila magfo-focus sa impeachment trial ni VP Sara, mga kabida. And since ito hong majority block dyan sa Senado, ano, kulang pa ng isa, mga kabida, para lang po sumakto doon ho sa 16 na mga senador na pwede hong mag-convict kay Vice President Sara Duterte. Pipilitin talaga nila na makakuha po sila ng isa, kahit isa lang po, dyan po sa minority block. Ang sa akin lang po dito, ano, pagdasal po natin na sana walang bumigay dyan po sa minority block. Okay, kung isa-isahin po natin sila, mga kabida, medyo meron akong dalawang mga senador na medyo alanganin po ako. Okay, pero the rest po, sigurado po ako na hindi po talaga babaliktad, ano. Yung tatlong o dalawang senador po ang nakikita ko po na parang alanganin ako, ano, na may possibility na baka bumaliktad po, ano. Okay, ipagdasal po natin yan, mga kabida, ano, na sana mapigilan at mananaig po yung kanilang prinsipyo po, ano, mga kabida, at hindi ho magpapadala ho sa pressure. Okay? Kahit na meron po silang kinakaharap ngayon na problema po, ano, may mga kaso, mga kabida, no? Okay? Itong si Jinggoy Estrada at saka itong si Joel Villanueva po. Yun yung mga medyo alanganin po ako, ano, baka magkaroon po ng matinding pressure sa kanila, no, mga kabida. Kasi kung tutuusin po, ang laki po ng leverage po ng Marcos administration po, ano, mga kabida, sa kanila. Okay, hindi lang po doon sa kanilang dalawa, ano. Actually, tatlo yan sila, ano. Kundi pati yung dalawang pang mga senador na nahaharap ngayon, ano, sa posibleng pagka-aresto po, mga kabida, ano, ng International Criminal Court. Pwedeng gawing leverage po ng Marcos administration yon, yung kanilang sitwasyon. Okay, pero ako, kampante ako doon ho sa dalawa, Senator Bato at Senator Bongo, mga kabida, na hindi talaga yan babaliktad. Okay, sure po ako. Pero ang problema lang kasi, isa lang po ang kailangan, eh. Okay, sa hanay po ng majority, mga kabida, isa lang po ang kailangan para sumakto po sila doon ho sa 16 para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Ang ating ipagdasal ho dito na sana hindi po makalusot ang impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte dyan po sa House of Representatives. Okay? Kasi pag ito po ay makalusot at pupunta sa Senado, mga kabida,
medyo alanganin ako doon ho sa magiging resulta po ng boto ni Vice President Sara Duterte, mga kapida. Ano po? Okay? Sana makasurvive. Yun lang po talaga yung hindrance. Okay? After that, pag ito po ay makasurvive, mga kabida, tuloy-tuloy na po yan. Okay? Magiging presidente na po yan ng Pilipinas. Okay? Kahit na po magsama-sama yung mga opposition na yan at idagdag natin yung administrasyon, mga kabida, hindi po makakatalo yan kay Vice President Sara Duterte. Okay? So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito ho sa official na pagdeklara po ni Vice President Sara Duterte para sumabak po sa eleksyon sa 2028 presidential election po, mga kabida. Please comment down sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.